Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1211. Dito sa article na to, dinidiscuss na pwede pa rin magkaroon ng solidarity kahit magkakaiba yung terms and conditions ng isang agreement. Paano nga ba magiging itsura nito or paano magiging solidarity ng obligation kung magkakaiba kung paano magiging bound ang debtor or magkakaibang right ng mga creditors? Paano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1211. Solidarity may exist although the creditors and the debtors may not be bound in the same manner and by same periods and conditions. So, sinasabi dito sa Article 1211 na pwede pa rin magkaroon ng solidarity kahit magkakaiba yung kanilang terms and conditions. Pero bago natin discuss yan, atin muna ulit pag-usapan kung anong ibig sabihin ng solidarity. So again, sa 1207, dinidiscuss na general rule, presumption, ang obligation ay joint pag walang napagkasunduan unless solidarity ang kanilang intention or agreement. So ano ba mga kinds ng solidarity meron tayo? So puntahan natin yung kinds. Number one, if it is agreed by the parties, expressly stated, okay? Yan. Expressly stated. Ang tawag natin sa solidarity na yan is conventional solidarity. Conventional kasi based on agreement. Okay? Kasi sabi dito sa 1306, according to 1306, ang mga parties ay pwede silang mag-establish ng mga stipulations, terms, and conditions base sa kanilang kagustuhan, basta hindi yun contrary sa lamog sipap. Yung law, morals, good customs, public order, public policy. So, pwede silang magkaroon ng terms and conditions or stipulations kung anong klaseng obligation ang meron sila. Kung gusto nila yung solidary obligation, di solidary obligation. Yun yung napagkasunduan nila. So, conventional solidarity. Number two, if the law requires, pag nire-require ng batas sa solidary obligation, di solidary obligation. Ang tawag natin doon, legal solidarity. Okay? So, nabanggit natin doon sa 1210 lecture video natin kung ano yung mga articles na solidary obligation. So, banggitin ko lang ulit isa-isa. 1822, 1823, 1824, 1911, 1915, 1945, 2146, 2157, tsaka 2194. So, tingnan mo yung 1210 lecture natin para maisa-isa mo yung mga articles na nire-require ng batas na solidary obligation. And finally, based on the nature of obligation, require siya ng solidarity. So this is real solidarity. Real solidarity. So these are the kinds of solidarity as to source. Okay? Sino ba nagsasabing solidarity yan? Kung parties na nagsabi, edi conventional. Kung batas na nagsabi, legal. Kung obligation mismo nagsasabi, real solidarity. Okay? What else? We also have kinds as to parties bound. Okay? Kapag ang solidary referring to the creditors, so if solidary creditors, okay, ang tawag natin dito ay active solidarity. Active solidarity. Okay? Yan. Ibig sabihin, yung vinculum ay nasa creditors. Okay? So sila ay merong one and the same obligation by virtue kung saan bawat isa sa kanila ay may characteristic na pwedeng mag-possess ng iisang creditor, okay? Na pwedeng siyang mag-represent ng lahat, okay? Na mag-demand. So, one demand represents all demands, no? Yung isa naman, solidary debtors. So, dito, passive solidarity ang meron tayo. Passive solidarity. Ayan. Okay? So, pag passive solidarity, ang legal tie or vinculum juris ay nasa mga debtors. So, isa lang ang pwedeng singilin para sa utang ng lahat. Okay? Ayan. And then pangatlo, mixed solidarity. Okay? So, pag mixed solidarity, pwedeng parehas solidary, no?
debtors and creditors are both solidary. Okay? And then we also have kinds of as to kinds as to uniformity. Okay? Kinds of solidarity as to uniformity. Okay? Number one, uniform solidarity. Ibig sabihin nito, pare-parehas ng same stipulation. So, pare-parehas sa stipulation. So, bound by same stipulation. Okay? Yan. Halimbawa, ito na ang example natin na binibigay before. Si A, B, and C, liable ng 9,000 kay X, Y, and Z. So, meron silang mixed solidarity. Meron tayong solidary debtors, meron din tayong solidary creditors. So, pag uniform solidarity, okay, pare-pare sila ng obligation. Si A, liable ng 9,000, si B, liable ng 9,000, si C, liable ng 9,000. Si X, pwede mongolekta ng 9, si Y, ganun din, and si Z, ganun din. So, pare-pare sila ng, they are bound by the same stipulation. Yung pangalawa is non-uniform or varied solidarity. Non-uniform or varied solidarity. Ito naman, hindi sila same ang stipulation. Okay? Not bound by the same. Not bound by same stipulation. Okay? So, hindi sila katulad nitong number 1 natin. So, ito ngayon ang pag-uusapan natin. Dito tayo magfo-focus sa number 2. Ito ngayon yung 12-11. Sabi daw kasi, solidarity does not require na yung parties ay uniformly bound. Hindi naman porket solidary obligation, pare-parehas na sila ng obligation or bound sila by the same stipulation. Depende pa rin naman yan sa napagkasunduan. Okay? Pwede pa rin mag-exist ang solidarity although the debtors and creditors are differently bound for as long as stipulated yung solidarity or provided by the law or by the nature of the obligation. Okay? According to 1207. Magbigay tayo ng example. Halimbawa, si A, B, and C liable ng 9,000, okay? 9,000 kay X, Y, and Z. Okay? Kapag walang iba pang stipulation, uniform na yan. Ibig sabihin, either of the debtors are liable for 9,000 and either of the creditors can demand 9,000. Pero pag ganito ang example, yung share ni A, yung unang share, ay babayaran yan, yung 3,000, babayaran ng December 31, 2025. Yung pangalawang share na 3,000, babayaran kapag graduate na si B. Yung pangatlong 3,000 is kapag nakapag-asawa na si C. Married. Okay? So, ibig sabihin, either of the three, either pa din naman kasi solidary. Kahit sino kay X, Y, and Z, pag dumating yung December 31, pwedeng mangolekta ng unang 3,000 kay A, B, or C. Kasi either pa rin yan. Okay? Either pa din. Okay? So pagdating ng December 31, hindi lang si A ang kailangan magbayad. Pwedeng kahit sino pa rin masingil. Pwedeng singilin nila si A. Pwedeng si B, pwedeng si C. Pag graduate na si B, okay? Pag graduate si B, pwede na ulit singilin yung pangalawang 3,000. So si B bang sisingilin lang? Hindi. Pwede pa rin kahit kanino sa tatlo. Kasi solidary debtor sila. Pwede bang si A lang ang singilin? Pwede ulit. Pangatlo, pag nag-asawa na si C, maniningil na ulit ng another 3,000 yung tatlo. Alin sa kanila? So pwedeng si A, B, or C magbayad. Pwede bang si A lang ulit? Pwede rin. Hindi ba sir parang unfair kasi si A lahat ang nagbayad? Eh yun talagang solidary obligation. Sagot ng isa ang obligasyon ng lahat. Kahit na isa lang yung sinisingil nila. Kung ako si A, sir parang unfair naman ako lahat ang nagbabayad. Eh kasi solidary kayo. As if ikaw sila. Or as if sila ikaw. Ano na lang gagawin mo? Singilin mo silang dalawa. Pero as far as the creditors are concerned, hindi na nila 'yon ah sagutin. Okay? Kung convenient sa kanilang singilin si A, di si A lahat ang sisingilin. So again,
hindi nag-a-apply yung mga terms sa bawat na magkakaiba sa kanila. Nag-a-apply yung terms sa kanilang lahat. So si A, pwede magbayad ng 3,000 pag December 31, siya ulit. Kapag graduate na si B, siya ulit pag graduate na si C. Ganon din naman si B tsaka si C. So yun yung sinasabi natin na non-uniform. Okay? Hindi sila pare-parehas. Pero, dahil solidarity debtors, kahit sino sa kanila pwedeng singilin. Basta na-meet na yung terms and conditions. So ito lang naman yung sinasabi sa 1211 na kahit magkakaiba yung manner, periods, and conditions, pwede pa rin magkaroon ng solidarity. Kasi ang solidarity refers to the vinculum or legal tie. It refers to the parties bound. Okay? Magiging ano nga lang, demandable na pag na-reach na yung condition or yung period. Pero again, either of the debtors can be liable for the amount bound. Okay? So, yun. I hope meron ako sa inyo ng part na bagong learning. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo lang yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. So, lagi sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at lagi tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!